Linggo, September 13, 2009. Ito ang araw na dapat lumakad si Annalyn sa harapan ng altar. Ang araw na naghihintay ng kanyang fiancé na si Jonathan. Ang araw na magsasama ang mga tao para magdiwang ng 2 taong nahanap ang isa't isa. Pero sa umaga na iyon, nangyari ang ibang bagay sa loob ng Yale University Animal Research Center. Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Isang cadaver dog na nagngalang Max ay naglalakad sa sutano. Ang kanyang handler ay umiikot sa bawat sulok at bawat pasilyo. Ang ilong ni Max ay gumagana, ngumungus-ngus, naghahanap at ginagawa exactly kung ano ang itinuro sa kanya. Hanapin ang mga labi ng tao. At pagkatapos ay tumigil. Umupo siya, tuwing itapat na isang maliit na panel sa loob ng dingding ng banyo. Puti ang panel. Walang anuman, parang laptop screen lang ang laki. Sobrang natural sa dingding na pwede mong lampasan ng daang beses at hindi mo makikita. Maingat na binaklas ng mga investigador ang panel. Sa unang tingin, tumambad ang mga karaniwang gamit sa loob ng gusali. Mga foam insulation, mga kable at mga dilaw na tubo. Ngunit sa likod ng mga ito, isang nakapanghihilakbot na nadiskubre ang bumulaga sa kanila. Nakasiksik lang naman kasi ng pabaliktad sa isang napakasikip na puwang ang isang espasyong kasing liit lang ng 3 shoebox ang mga labi ni Annalyn. Sa kabilang dako ng lungsod, tila huminto ang oras para sa kanyang mga wedding flowers, 44 na carnival roses, mga bulaklak na pinili mismo ni Annie kasama ang kanyang ina 5 araw bago ang trahedya. Nananatili itong sariwa at naghihintay, mga perpektong talulot para sa isang perpektong araw na kailanman ay hindi na darating. Si Annalyn, isang 24 na taong gulang na Vietnamese-American, ay hindi lamang isang ordinaryong doctoral student sa Yale University. Bilang isang scholar sa ilalim ng National Science Foundation, ang kanyang pananaliksik sa pharmacology ay nakatuon sa papel ng mga enzymes sa mga sakit tulad ng cancer at diabetes. Dahil sa kanyang potential, pinagkatiwalaan siya ng bansa ng milyong-milyong dolyar na pondo para sa pananaliksik. Isang patunay na siya ay isa sa mga pinakamamahusay na isipan na naglalayong magligtas ng buhay. Ang pagkatao ni Annalyn ay madalas ilarawan ng kanya mga guro at kaklase bilang isang dynamite. Maliit man sa pangangatawan ngunit punong-puno ito ng talino, ambisyon at malasakit sa kapwa. Ipinanganak si Anne noong July 3, 1985 sa San Jose, California, sa isang pamilyang Vietnamese-American. Lumaki siya sa Placerville, California sa pangangalaga ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, namuhay si Annie ng simple sa isang single-story ranch house sa kabundukan ng Diamond Springs. Ang kanyang dedikasyon ay nagmula sa kagustuhang makatulong sa kanyang pamilya at sa lipunan. Kilala siya sa pagkakaroon ng sunny personality. Sa kabila ng pagiging abala sa pag-aaral, madali siyang nakikipagkaibigan at laging nakangiti sa kanyang mga yearbook photos.
Si Annie ay isang star student sa Union Mine High School sa El Dorado, California. Hindi lang siya basta matalino, siya ay masipag at determinadong maabot ang kanyang pangarap na maging isang pathologist. Nagtapos si Annie bilang top student ng kanilang batch ng class of 2003. Most likely to be the next Einstein. Ito ang titulong ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaklase sa yearbook. Isang pagkilala sa kanyang pambihirang galing sa siyensya. Aktibong miyembro si Annie ng National Honor Society, isang organisasyon na kumikilala sa mga estudyanteng may mataas na academic standing, leadership at character. Ang pagpasok ni Annie Lee sa Yale University ay bunga ng kanyang pambihirang sipag at matinding track record sa siyensya noon pa man. Hindi ito nakuha sa swerte, kundi sa maingat na pagpaplano ng kanyang tatahaking landas. Matapos magtapos bilang valedictorian sa high school kung saan nakakuha siya ng mahigit $160,000 ng scholarship, nag-aral si Annie sa University of Rochester sa New York. Doon, kumuha siya ng major sa Cell and Development Biology. Hindi lang siya basta nag-aral, naging aktibo siya sa mga research projects na nagbigay sa kanya ng edge para sa mga prestihiyosong graduate programs. Ang National Science Foundation NSF Graduate Research Fellowship, ito ang naging golden ticket ni Annie habang nag-a-apply para sa kanyang doctoral studies. Sumulat siya ng isang research proposal tungkol sa enzymes at ang papel nito sa mga sakit. Mula sa libo-libong aplikante sa buong Estados Unidos, isa si Annie sa mga piling-pili na ginawaran ng fellowship. Ang grant na ito ay nagkakahalaga ng malaking pondo, milyong-milyong dolyar para sa research na naging dahilan kung bakit gustong-gusto siyang makuha ng mga top-tier universities. Dahil sa kanyang National Science Foundation Fellowship at kahangahangang academic background, tinanggap si Annie sa Yale University noong taong 2007 para sa kanyang PhD sa pharmacology. Pumasok siya sa Yale bilang isang star student. Ang kanyang research ay nakatuon sa pagtuklas ng mga gamot para sa cancer at diabetes. Sa loob ng Yale, itinilaga siya sa Animal Research Center, ang gusali sa 10 Amistad Street, dahil ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng high security labs at access sa mga biological samples. Martes, September 8, 2009, alas 10 ng umaga, ang security cameras ay nakuhanan si Annie na papasok sa Yale Animal Research Center sa Amistad Street. Ang building ay red brick. Normal lang tingnan mula sa labas. Sa loob naman may 4,000 daga, hamster, pusa, aso, isda at baboy at research na nagkakahalaga ng daang-daang milyong dolyar. Ang facility ay sealed box, 74 na CCTV cameras sa bawat pintuan, bawat pasilyo at bawat sulok. Keycard access lang, 120,000 square feet ng high security space. Hindi ka makakapasok kung walang credentials. Hindi ka makakababa kung walang nakakakita. Lahat ng galaw ay nakukuha. Lahat ay nakatrack. Pumasok si Annie sa room G13 sa sotano, ang kanyang lab. Isinuot niya ang dilaw na coat. Inilabas ang brown leather notebook na hindi niya kailanman iniiwan kahit saan. At pagkatapos ay biglang nawala. Pagsapit ng gabi, hindi na nakauwi si Annie. Nababahala ang kanyang mga roommate at agad itong inireport sa mga otoridad. Sa pagsusuri ng mga investigador sa kanyang opisina, nakitang maayos at hindi nagalaw ang kanyang mga gamit. Nandoon pa ang kanyang wallet at cellphone. Mukhang wala siyang balak umalis ng matagalan pero lumipas ang mga oras na wala pa ring bakas ng kanyang pinaroroonan. Agad na naamoy ng media ang kwento. Ang nakita lang nila, isang 24 na taong babaeng naglaho 5 araw bago ang kanyang kasal. Ang mga headline, tila kusa nang isinulat ang sarili nila, Runaway Bride or Cold Feet. Takot daw siyang lumagay sa tahimik kaya mas piniling tumakas. Iyon ang gustong paniwalaan ng publiko dahil iyon ang mas madaling intindihin kaysa malupit na katotohanan.
Ngunit para sa mga taong tunay na nakakakilala kay Annie, ang teoryang ito ay walang puwang. Alam ni Jonathan, ang kanyang fiancé, na hinding-hindi ito magagawa ni Annie. Alam din ito ng kanyang mga kaibigan at research advisor. Ilang buwan na ginugol ni Annie ang paggawa ng sarili niyang wedding veil gamit ang sariling mga kamay. Nag-aral pa siya ng Hebreo para sa kanilang seremonya. Bawat detalye mula sa mga napkin, mga bulaklak hanggang sa mga singsing ay maingat niyang napag-isipan. Hindi siya aalis sa isang buhay na matagal na niyang pinaghahandaan. Sinuri ng mga investigador ang CCTV footage na naglalaman ng 750 hours. Natagpuan nila ang isang katotohanang hindi maikakaila. Pumasok si Annie sa gusali bandang 10:00 ng umaga noong 8 ng September. Ngunit pagkatapos noon, wala na siyang bakas ng paglabas. Hindi siya nakita sa gitna ng kaguluhan ng fire alarm noong tanghali o kahit sa mga sumusunod pang oras. Sa madaling salita, pumasok siya pero kailanman ay hindi na lumabas. Sabado, ika-12 ng September, isang araw bago ang itinakdang kasal ni Annie. Nagpasya ang mga investigador na sumubok ng ibang estratehiya. Pinatay lahat ang ilaw ng sutano hanggang sa malukot ito ng kadiliman. Sa halip na normal na ilaw, gumamit sila ng mga flashlight at dahan-dahang niripaso ang bawat sulok ng palapag. Ang layunin, hanapin ang kahit na anong bagay na hindi dapat naroon, gaano man ito kaliit o kalingid sa paningin. Iyan ang kanilang hinahanap, isang maliit na pulang bead. Natagpuan itong nakatago sa ilalim ng isang estante sa room G22, isang storage room na walang anumang dahilan para puntahan ni Annie. Ngunit nang suriin nila itong mabuti, naging malinaw ang lahat. Ang bead na ito ay eksaktong tugma sa kwintas na suot ni Annie nung pumasok siya sa lab. Naputol ang kanyang kwintas at nagkalat ang mga butil nito at ang isa sa mga iyon ay narito sa isang silid na hinding-hindi niya dapat napuntahan. Nagsimula na mabuo ang piraso ng katotohanan. Sa gitna ng investigasyon, isang laundry bag ang natagpuan. Sa loob nito ay mga asul na sweatpants na may malalaking mansya ng tuyong dugo. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa itaas ng isang ceiling tile sa storage room, may nakatagong puting medyas at isang asul na rubber glove na puno rin ng dugo. At sa room G13, kung saan huling nagtrabaho si Annie, may mga talsik ng dugo sa isang kahon ng paper towels. Hindi man ito marami, sapat na ito para kumpirmahin ang isang malagim na krimen. Isang police guard ang itinilaga sa room G13 para bantayan ang crime scene. Ngunit dito lumabas ang hirap sa isang research facility. Hindi mo ito basta-basta i-lockdown dahil milyong-milyong dolyar ang halaga ng mga eksperimentong tumatakbo at ang mga laboratorio ay may mga dagang umaasa sa pang-araw-araw na kalinga. Dahil sa mahigpit na protocol, napilitang manatiling bukas ang lab, kaya naman nakatayo lang ang gwardiya doon, habang ang mga researcher at technician na ipabalik-balik sa kanyang harapan, pilit na nagtatrabaho sa gitna ng isang murder investigation. Maya't maya pa, may isang lab technician ang dahan-dahang pumasok sa eksena. 24 na taong gulang, mahinhin at tila hindi makatingin ng diretso sa mata. Siya si Raymond Clark III. Hindi siya isang researcher. Siya ang tagalinis ng mga kulungan at tagapangalaga ng mga kagamitan. Ang taong gumagawa ng mga unglamorous work para manatiling maayos ang operasyon ng lab. Na makita niya ang gwardyang nakatayo malapit sa madugong kahoy ng paper towels, lumapit siya. Nagsimula siya ng tila ordinaryong usapan. Kamustahan, komento tungkol sa panahon, mga small talk na nagtatago ng isang mas malalim na pakay. Habang nakikipag-usap, may ibang motibo si Raymond. Palihim niyang ginalaw ang kahon ng paper towels. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran habang maingat na itinatago ang mga mansya ng dugo mula sa gwardiya. Nakita ng officer ang bawat kilos niya, ang lantarang pagtatago ng ebidensya sa gitna ng kanilang usapan.
Hindi pa doon natapos si Raymond. Bumalik siya na may dalang panlinis para kuskusin ang floor drain. Isang kahinahinalang kilos dahil ang drain na iyon ay malinis na at hindi na nangangailangan ng maintenance cleaning. Ang pinagkakaibang bahagi, pinapanood ng gwardiya ang lahat ng ito habang nangyayari. Hinayaan lang siya ng opisyal dahil sa teknikal na aspetong bahagi ito ng trabaho ni Raymond, ang paglilinis ng mga floor drain. Ngunit alam ng lahat na ang drain na iyon ay hindi naman marumi. Isa itong laro ng pagpapanggap sa gitna ng isang crime scene, isang sospek na naglilinis ng bakas at isang gwardyang tahimik na nagmamasid. Dito na pumasok ang pinakamabigat na ebidensya, ang keycard system. Katulad sa mga ospital, bawat swipe ay may record. Noong September 8, ang araw na naglaho si Annie, ginamit ni Raymond Clark ang kanyang keycard para pumasok sa room G13 at G22 ng 55 beses. 55 sa loob lang ng isang araw. Kung ihahambing sa nakalipas na 2 linggo, 11 beses lang siyang pumasok sa mga silid na ito. Ibig sabihin, sa isang araw lang, mas madalas pa siyang nag-swipe kaysa pinagsasama-samang record niya sa loob ng 14 na araw. Kasabay nito, kapansin-pansin ang malalim na kalmot sa kanyang balat, mga pasa sa ilalim ng mata at isang pulang marka sa balikat na kasing laki ng shell ng talaba na ayon sa kanya ay galing daw sa kanyang pusa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bakas ng isang matinding pakikipaglaban. Hindi lang basta na nahimik si Raymond, sadya siyang nagsinungaling sa mga otoridad. Sinabi niya sa mga pulis na nakita niya raw si Annie na lumabas ng gusali nung tumutog ang fire alarm. Ngunit dito siya nabuko. Ang fire alarm ay nangyari bandang 12:40 ng tanghali. Pero ayon sa pagsusuri ng mga medical examiner, patay na si Annie bago pa sumapit ang oras na iyon. Hindi ito gawa ng pagkalito. Ito ay isang kalkuladong pagsisinungaling. Malinaw na may malagim na nangyari sa loob ng mga silid na iyon at si Raymond Clark ang saksi at sanhi ng lahat ng ito. Linggo ng umaga, ika-13 ng September, 5:00 ng hapon, may isang operasyong pilit itinatago sa loob ng gusali sa 10 Amistad. Walang maingay na sirena, ngunit sunod-sunod ang pagdating ng mga squad vans mula sa New Havens Police, Connecticut State Police at FBI. Umikot sila sa basement ramp, isang tahimik na parada ng mga otoridad. Sa kabilang dako, isang grupo ng mga cadaver dogs ang ipinasok sa loading dock. Ang kanilang mga buntot ay tuwid at matigas, hindi kumakawag, hindi rin nakakabahag. Alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Sila ay nakafocus, sila ay nagtatrabaho. Bawat sulok ng gusali ay babantayan. Bawat pinto ay may gwardiya. Ang bigat ng paligid ay ramdam ng bawat taong naroon. Ang pangunahing investigador, isang babae na determinado at matalino, na alam kung ano ang araw na iyon. Alam niya kung ano ang dapat mangyari. Na sanay si Annie ay dapat maglalakad sa aisle dahil ito ang araw na nakatalaga na ikasal siya. Sa hindi inaasahan, nakaposisyon sila sa basement ng isang research facility. Isang hangarin ang hahanapin ang isang katawan. Si Max ang nakahanap, isang 90 pounds German Shepherd na sinanay para sa isang layunin, ang matukoy ang labi ng tao. Hindi siya naghahanap ng suspect, hindi siya naghahanap ng ebidensya. Siya ay tagapaglantad ng kamatayan. Habang naglalakad ang mga investigador sa bawat pasilyo at silid, hindi tumigil ang ilong ni Max sa pagpoproseso ng mga amoy. Sinasala niya ang nakakasulasok na amoy ng ammonia mula sa libo-libong daga, ang sterile na bango ng mga kimikal na panlinis, at ang overwhelming na amoy ng Animal Research Facility. At sa wakas, tumigil siya. Tumingin siya ng diretso tapat sa isang bathroom stall sa sotano, tapat ng utility panel sa dingding.
Ang panel ay may sukat na 8 hanggang 10 pulgada lamang, halos kasing laki ng screen ng isang laptop. Mayroon itong maliit na pihitan sa kanyang bahagi gaya ng anumang karaniwang utility access panel na kinalalagyan ng mga water shut-off valve o electrical connections. Mukhang ordinaryo, walang espesyal, walang dahilan para paghinalaan ito. Ngunit nang maiangat itong binuksan ng mga investigador, bumulaga ang inaasahan nilang infrastruktura, yellow foam insulations, mga PVC pipe at mga kable. Pero may isang bagay na hindi dapat naroon, hindi ito bakante. Ang katawan ni Annie ay pilit na isiniksik sa napakaliit na espasyong iyon nang pabaliktad. Ang kanyang katawan ay tila nabuhol-buhol sa pagkakapulupot sa mga tubo. Malinaw na ang sinumang gumawa nito ay walang anumang respeto sa kanyang dangal bilang tao. Ginamit ang brutal na lakas, tila sinubukan nilang sipain at ipuwersa ang kanyang katawan sa isang puwang na kailanman ay hindi inilaan para sa isang tao. Natagpuan si Annie na may suot na isang surgical glove sa kaliwang kamay, ang kapares ng guantes na nadiskubre sa kisame ng Room G22. Mayroon din siyang suot na isang puting medyas na tumutugma sa ebidensyang nahanap sa itaas ng ceiling tile. Ang kanyang kwintas ay nananatili sa kanyang liig. Bagaman ito ay luray-luray na, ang mga nagkalat na butil ng beads sa kanyang suot ay nagsilbing piping saksing tila mga bakas na nagtuturo kung paano at kailan nangyari ang trahedya. Ang kalagayan ng kanyang pananamit ay nagpahiwatig ng isang mas malalim pang krimen. Ang kanyang bra ay tinaas at ang kanyang underwear ay ibinaba hanggang sa kanyang mga sakong. Sa pagsusuri ng ebidensya, nakumpirma ang presensya ng male reproductive fluids, isang patunay na hindi lamang siya pinatay kundi hinalay muna. Ang autopsy ang nagbunyag ng kabuuan ni malagim na sinapit ni Annie. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxia, dulot ng neck compression o pagkakalunod sa hininga dahil sa pagsakal. Ngunit bago ang huling sandaling iyon, dumanas muna siya na matinding pambubugbog. Nabali ang kanyang panga at collarbone at may mga pasa sa likod ng kanyang ulo. Mga bakas na paulit-ulit siyang hinampas ng salarin. Sa loob ng 5 araw, ang init, halumigmig at ang selyadong espasyo ang nagpapabilis sa pagkabulok ng kanyang katawan. Ang amoy na buong araw na hinanap ng mga investigador ay tila phantom decomposition na hindi nila matukoy ay naroon lang pala sa loob ng mga dingding ng lahat ng pagkakataong iyon. Hindi sapat ang maliit na opening ng utility panel para mailabas si Annie. Kinailangan ng mga otoridad na sirain ang buong dingding mula sa kabilang panig. Hindi lamang para sa forensic evidence kundi para na rin sa respeto sa biktima. Ayaw nilang pilitin ang paglabas sa kanya sa paraang lalong maglalapastangan sa kanyang katawan. Sa gitna ng malagim na krimen, pinili nilang gawin ang tama. Ang bawiin si Annie mula sa dingding ng buo at may dignidad. 3 DNA profiles ang nakuha mula sa katawan ni Annie. Ang isa ay sa kanya, habang ang 2 ay mula sa hindi kilalang mga lalaki. Nang i-run ng mga investigator ang mga ito sa CODIS, ang database para sa mga convicted felons, isang match lang ang lumitaw. Naniniwala ang mga otoridad na ito na ang breakthrough na magtuturo sa salarin. Ang DNA ay tumugma sa isang lalaking nagngangalang Chris Robinson na may dating conviction sa droga at nakatira malapit sa pasilidad. Ngunit may isang malaking problema. Si Chris Robinson ay 2 taon nang patay bago pa man natagpuan si Annie. Paano napunta ang DNA ng isang taong matagal nang pumanaw sa katawan ng isang babaeng pinatay sa loob ng isang high-security research facility? Kailangan i-verify ng mga investigator ang bawat anggulo. Talaga bang patay na si Chris Robinson? Mayroon ba siyang kakambal o kamag-anak na kamukha niya ang DNA?
Iniimbestigahan ang lahat, pati ang posibilidad ng lab contamination, pero lahat ay na-ruled out. Ang DNA na ito ay tila sadyang itinanim, isang imposible at nakakalitong piraso ng puzzle paano ito nangyari. Ang sagot ay nagmula pa noong 2007. Sa panahon ng construction ng Yale Research Facility, nagtrabaho si Robinson bilang isang laborer sa gitna ng mainit na tag-init sa Connecticut. Ang kanyang pawis ay tumulo at nananatili sa mga dingding at infrastruktura bago pa man ito sinira. Dahil sa climate control ng gusali, ang kanyang DNA ay na-preserve ng perpekto sa loob ng 2 taon. Nang isiksik ni Raymond Clark ang katawan ni Annie sa mismong pader na iyon, ang DNA na yumaong si Robinson ay lumipat sa balat at damit ni Annie. Isang astronomical coincidence na parang sa pelikula lang, pero totoong nangyari. Hindi na maikakaila ang pagkakakilanlan ng pangunahing suspect. Ang DNA ni Raymond Clark III ay natagpuan sa bawat kritikal na bahagi ng crime scene. Mula sa personal na kasuotan ni Annie hanggang sa mga scrub pants sa laundry bag, maging ang pader ng lab ay may bakas ng kanyang DNA. Mas lalong nabaon si Raymond nang walang makitang dugo ng biktima sa kanyang mga sariling lab coat. Pero ang pinaka-incriminating na ebidensya ay ang birding panulat na nahanap sa ilalim ng katawan ni Annie sa loob ng utility space. Ang panulat na ito ay may markang DNA ni Raymond, isang direktang link na hindi niya kailanman mabubura. Sa loob ng research facility, kilala si Raymond Clark sa paggamit ng green pen sa lahat ng kanyang dokumento. Ito ang kanyang tatak. Sa katunayan, ang kanyang login noong September 8 ay nakasulat sa berdeng tinta. Ang kulay na nakasanayan ng kanyang mga katrabaho. Pero sa kanyang pag-clock out ng araw na iyon, ang itim na tinta ang kanyang ginamit. Ang biglang pagbabagong ito ay hindi lamang basta pagkakamali. Isa itong indikasyon na pilit niyang pinuputol ang ugnayan ng kanyang pagkatao sa mga oras na naganap ang pagpapaslang. Pagsapit ng Huwebes, September 17, pinalibutan ng FBI ang tinutuluyang motel ni Raymond Clark at pagpasok sa room 214. Agad siyang pinaligiran ng mga otoridad. Walang resistance o tangkang pagtakas mula sa suspect. Sa halip, isang nakabibiging katahimikan ang namayani habang sila ay pinapangalanan. Alam ni Raymond na tapos na ang kanyang pagtatago. Alam niya kung bakit dumating ang araw na ito. Tinapos ni Raymond Clark ang paglilitis sa pamamagitan ng plea deal at pag-amin sa krimen. Nakatanggap siya ng 44 na taon na sentensya na pagkakakulong at makalaya lamang sa taong 2053. Bagaman humingi siya ng paumanhin sa korte at sinabing nais niyang maging mabuting tao, hindi siya nabigyan ng anumang paliwanag. Hindi niya ibinunyag ang kanyang motibo. Hanggang ngayon, ang dahilan kung bakit niya pinatay si Annie ay nanatiling isang misteryo na siya lamang ang nakakaalam. Isang katotohanang mas pipiliin niyang ibaon sa limot. Sa kabila ng lahat, nananatili sa tabi ni Raymond ang kanyang fiancé na si Jennifer, isang lab technician din. Ang kanyang pamilya ay patuloy na bumibisita sa kanya sa bilangguan at minsan pang sinabi ng kanyang ama na ipinagmamalaki niya ang kanyang anak sa dahilan sa pag-ako nito ng responsibilidad. Ngunit sa likod ng mga rehas at mga pahayag na ito, tila walang sinumang ganap na nakakaintindi sa tunay na nangyari. Walang sapat na paliwanag at walang tunay na closure. Ang tanging natirang katotohanan na dapat nating harapin ay ito. Si Annie Lee ay wala na at kailanman ay hindi na siya babalik. 2 memorial service ang idinaos para kay Annie. Ang una ay sa Huntington, New York, sa mismong lugar kung saan dapat sana ay ikakasal siya. 300 tao ang dumalo. Bit-bit ang pighati sa isang okasyong dapat ay puno ng saya. Ang ikalawa ay sa California, kung saan 600 tao naman ang nagtitipon. Sa kabuuan, 700 kaluluwa ang nagkaisa para magpaalam sa isang babaeng wala namang ibang ginawa kundi mabuhay ng maayos at magmahal ng tapat at malalim. Isang tula sa Vietnamese ang binigkas ng ina ni Annie na isinalin sa Ingles para sa lahat na nakikiramay.
Si Jonathan, ang kanyang fiancé, ay nagsuot pa rin ng kanilang wedding band sa loob ng mahabang panahon matapos ang paglilitis bilang tanda ng kanyang wagas na pag-ibig. Sa araw ng sentensya, nagbigay ng isang madamdaming impact statement ang kapatid ni Annie. Nangako siyang pararangalan ang alaala ng kanyang kapatid. Hindi magpapalamon sa pighati at balang araw sa anumang paraan ay susubukang patawarin si Raymond Clark III. Ang legacy ni Annie ay hindi nagtapos sa loob ng mga dingding. Sa pamamagitan ng Annie Lee Memorial Fellowship Fund, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga mananaliksik na nagnanais ding baguhin ang mundo. Ang buhay na inialay niya sa siyensya ay nagpatuloy sa bawat scholar na tumatahak sa landas ng kanyang sinimulan. Sa huli, ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay ang hindi matatawarang inspirasyong iniwan niya sa ating lahat. Nag-file ng lawsuit ang pamilya laban sa Yale University dahil sa negligent hiring at nagsettle ang universidad sa halagang $3 milyong. Ngunit alam ng lahat na hindi ito sapat dahil walang anumang halaga ng pera ang makakapantay sa buhay na nawala. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Ito ang Unwanted Tales. Maraming salamat sa inyong suporta.